Some birthdays become memories, others become stories. And for my 30th birthday, God gave us both. Kaya samahan niyo kami. This is our journey to Masbate City. Could I be the one you love? Could I be the one? Could I be the one you love? Could I be the one? Hey, yeah. Time check. It's 4:57 in the afternoon. Ayun. What's up guys? We're already here sa Ibaan, Batangas. Hindi kami nag-Santo Tomas exit kasi sobrang traffic. Tapos dadaan din siya ng San Pablo tsaka ng Candela ng Chaong, Quezon. So dito na kami, nag-Ibaan kami, dadaan na lang kami ng San Juan, Batangas, and then diretso na ng Quezon Ecotourism. Mas mabilis siya, less traffic. Medyo malayo lang ng konti pero tuloy-tuloy yung takbo. Ingat. Yes. Ang lalim, boy. Ano to, love? Shortcut. Yes, shortcut siya. Para hindi ka nadadaan dun sa proper town proper. Kasi ikot ka pa, no? Yes, ikot ka pa dito. Tapos tsaka ka babalik dun. Unlike ito, yan na siya. Ganyan na. Pwede, hindi siya printed. Picture lang. Pwede picture lang yung student, Sige, kunin ko lang. Hello po. Ano oras first flight na Tamas Batis? 8 a.m. Ano yung 6? Estimate. Ano kasi no fixed time? Ano? Sige. Sige ma'am. Dalawang, ay, sasakyan ma'am. Apo. Ano yun? SUV yun ma'am? Ito na yung open na kainan near sa port, Piedran Port. Ito na. Cozy naman. So, Master Siomai, pero meron silang mga silog meals dito. Apo, Yan, ito silog, long silog, top silog, hot silog. Pero almost lahat 99 except sa pork silog, of course. baka sa inasal. Oo. I mean, dito yung pork nila kung saan most of the passengers dito nag-i-stay, especially mga galing galing sa mga bus. So pag bumili kayo ng ticket and malayo pa yung time nyo nasasay sa barko, usually pwede kayo magstay dito. May mga food. Mobile tayo. Hindi ka hingin din yun sa 30 pesos lang naman, may barya ka pa. Ang kanina.
Kunin ko na lang. So, dito kinukuha yung terminal fee. Which is 30 pesos lang naman. Terminal fee. Dito yun. This is where you can stay. Malinis naman, pero hindi lang siya air condition. Wala pang PPA. So, we're here na at Piedran sa loob mismo ng port. And then, pasakay na rin kami ng Santa Clara na barko. Usually, ang mga inuuna talaga nila is mga malalaki like trucks, mga container van. And then, ang hinuhuli talaga nila lagi is yung mga passenger, yung mga personal car, gano'n. But eventually, kung sino naman kasi yung mga nasa dulo, siya yung mga nasa huling lalabas. So, yun yung nagiging sistema dito sa port. So, lahat ng mga car dito, waiting lang talaga sila sa instruction. So, you have to wait kaya ka tatawagin. And paisa-isa lang talaga siya. Para yung orderly talaga. Hindi siya nagkakagulo yung mga sasakyan. Hi! Hello! Waiting for loading. So, as you can see, tinatap nila yung mga bawat sasakyan kung ano yung pagkakasunod-sunod na pupunta dun sa mismong barko. And then, kasi nga hindi siya pwede na lahat kami nandoon. So, paisa-isa lang talaga. And then, kailangan yung, kung makikita nyo sa camera, kailangan yung pa-backward pumunta doon, mag-reverse kasi yun yung gusto nila. Yun yung order. Siya kasi, pag pumasok ka doon ng papasok, may hirapan ka palabas. So, yun yung pinaka-instruction talaga. So, mostly, yung mga sakay ng mga sasakyan na to, umaakit rin talaga sila para dire-diretso na. So, ito yung mga pangkaraniwan na senaryo kapag nasa port ka. So, usually, ginagawa nila ito, inaayos sila based din sa mga timbang minsan. So, kung makikita nyo, usually yung pinakamabigat, mga nasa dulo or mga nasa gilid. So, inaayos talaga nila yan. Kaya dapat pa isa-isa lang. And kailangan makikinig kayo sa instruction ng mga apprentice or ng mga staff sa barko. So, usually dito mainit siya. So, dito ka magpapa-upgrade kung gusto mo nasa aircon. Kasi yung free dito dun sa binayaran natin kayo ng umaga is ay lang siya ordinary. So, kung magpapa-upgrade ka sa may aircon, dito ka pupunta. Parang 80 pesos lang naman siya.
Hindi, 40 pesos per... 40 pesos siya per packs or per upgrade. Since dalawa kami, so 80 pesos siya. So, ito siya. Ito yung hagdan. Akit kayo dito. Let's go. Nakapagod. Sa ano? Tuhod. So, dito yung... Tama ba? Aircon na... Paano? Sige, slide mo lang. Hello, sir. Ganda lang po. Sige po. Okay na, sir? Yung ano po, sino pa gaya? Tayo sa may mga haba. We're going back there. So, Parang wala. wala naman siyang seat number. So, you have to tingin ka na lang ng mga may available na upuan. So, dito yung pinili namin. So, para window seat siya. Part na to, bagay yung pinasukan natin kanina. Ito yung part na may aircon. So, since kaya nandito tayo, kasi nagbayad tayo kanina ng 80 pesos. Now, if you're going, if hindi ka na mag-a-add, yung ordinary lang, dito ka naman pupunta. But still, dadaan ka pa rin dito sa may aircon. Pero, dadiretso ka dito. So, medyo konti lang naman yung mga tao. Pero usually kasi pag summer, medyo madaming tao. Pero ito yung perks naman ng nasa ordinary ka. Mas kita mo and mas ramdam mo yung hangin kapag nag-travel na or kapag umaandar na yung barko. Di naman siya ganun ka talaga kainit. Kasi nga, mahangin din. Especially kapag umandar na yung barko, siyempre may hangin din. Pero yun nga lang, kung gusto mo na sobrang komportable, magstay ka sa may aircon, mag-a-add ka lang ng just 80 pesos. So, ito yung mga usual na pwede nyo kainin sa barko. And then, may mga available din dito na mga boiled egg, ayan. And then, mga biscuits. Pero kami, kasi bumili kami sa supermarket, kasi mas mura doon kaysa dito. So, dito, nag-ano lang kami ng mainit na tubig, which is, ano lang naman, 10 piso lang naman siya. And then, 5 pesos para sa kutsara. Yun lang. So, ngayon, paalis na rin naman yung, maatras na yung barko. Ayan. So, makikita nyo na paunti-unti na siyang umuusog. Ang ganda ng ulam. Ano yan? May filter? Hindi na mag-filter dito sa akin. Nakuha mo na. At nakuha ko na yung timpla nito. Sir, salamat. Okay, ma'am. Ingat. Ay, sorry po. Sorry. Sir, yung palabas? Exit. Kaliwa, kulay dilaw. Ay, may barrier? Ikaw po. Kaliwa po kayo doon. Thank you.
Ang laki ng Star Rose. Star Horse. Star Horse? Saan dito tayo next time? Thank you. Hindi, baka biyahe niya, wala man yan. Okay na to, sir. Thank you. Sabi for ilang years na tayo hindi nakapunta dito, no? Pero parang walang pinagbago. Oh, No? same old, same old. Ay, hindi naman. Meron naman. Eh, mga pinagbago siguro, pero... Not drastic. Kita mo pa rin yung trace, di ba? Yes. Okay. Lord. Ay, may mga cake sila din dito. Yun, bili tayo. Kaso, 25, Monday, babiyahin na tayo paano? Oo nga. Pagbalik na lang sa 27, no? Pwede. LCC. Ito, hotel din. Oh. Diba? Mm. Sabi ni Kuya, may mga hotel pala doon. Ang PLDT ah. What's up, what's up? So, we're here now sa Ham Studio kung saan kami mag-i-stay for today until May 25. Ito ay near lang sa port, like 15 minutes away lang siya. So originally, nabook namin to sa Agoda, pero kasi mas mura siya pag hinanap mo siya sa Facebook. So kindly search Ham Studio na lang, and then message nyo lang yung mismong may-ari. And then, actually, ano siya, self-check-in. So bibigyan niya kayo ng code. Once done na kayo mag-pay, bibigyan niya kayo ng code para makuha yung susi dito. And then, ang nakuha namin is yung Studio 2 dahil yung Studio 1 is fully booked na rin siya. So, silipin natin yung Studio 2. Ayan. Sobrang near niya sa city, as in, pagbaba mo, nasa city ka pa rin. And kung makikita niyo, as you can see, sobrang aesthetic lang niya, diba? At the same time, malinis siya. Kahit na self-check-in, hindi naman siya napapabayaan. So, medyo malaki itong room namin na nakuha. Pero okay lang kasi, ano lang naman siya, parang nag-add lang kami ng like 200 pesos. Yun. So, originally, parang good for 3 siya. Pero, since dalawa lang kami, may enjoy naman din namin dito. Done na kami mag-freshen up sa studio. So, technically, nag-check-in lang kami, nagbaba ng ilang gamit, tapos alis na rin agad. Kasi pupunta kami sa Katayngan, kung saan taga doon si Ferds. Ilang years na rin kami hindi nakakapunta doon. And then, yung mga, actually sa side yun ng family niya, sa side ng mama niya, taga Masbate talaga sila. So, probably, hindi namin alam kung doon kami mag-sleep, kasi medyo delikado rin kasi bumiyahe pabalik, pauwi. Since marami din talaga na NPA, mga ganun. So, hindi siya safe, hindi siya secure na umuwi kami. So, bayitaan na lang namin kayo kung makakauwi pa kami o hindi. Actually, kasi okay lang din naman na hindi kami makauwi. Kasi, malapit naman din doon yung pupuntahan talaga din namin tomorrow. Kaya, yung luggage namin, dinala lang din namin. Yun lang. So, ito yung daan. Pakatayan. Ganda, may mga ano pa oh. May mga batis. Batis ba yan? O ilog? Oo, ilog. Ito, pag papuntang dagat. Brackish water na yan. Pag ganyan.
So, ito yung mga nakikita natin. Ganda oh. Nakikita natin talaga sa probinsya. Literal na probinsya life. Island pa. Dami, no? May mga ano pa oh. Mga pameno ba yan? Pakwan. Pakwan. Ano sila yung namatay na ano ni? Kapatid niyang panganay. Kala ko yung makulit eh. Si Teroy? Sada. Patay na ang mga damo. Open ka na ba? Sige na. Dito lang. Omi. Silipin natin dito sa taas. Hindi ko napapatayin to. Sure ka? Ay, ganda nga. Two people are better off than one, for they can help each other succeed. So last night, hindi na kami nakapag-video dahil medyo late na rin kami nakauwi. So yun, pagod na din and antok na. So ngayon, andito kami sa Tugbungan Port for our Ticao Island hopping. Ayun, so mag-update kami later and we'll get some videos to share with you guys. Enjoy the day. Gamitin mo yung other hand. Pwede po, may pa, doon po, may upuan pa doon. Sa likod. Two people are better off than one, for they can help each other succeed. If one person falls, the other can reach out and help. But someone who falls alone is in real trouble. Likewise, two people lying close together can keep each other warm. But how can one be warm alone? A person standing alone can be attacked and defeated, but two can stand back to back and conquer. Three are even better, for a triple braided cord is not easily broken.
So now, we're here at Buntod Reef and Sanctuary. So dito yung usual na nakikita yung sandbar. But now, wala pa kasi maaga pa siya. High tide pa. So now we're here at Buntod's Reef and Sanctuary. So ito yung first destination ng Ticao Island hopping natin. And dito na rin nagbigay ng pack meal yung crew or yung pinagkuhanan natin ng tour. So usually talaga sa mga tour event sa Palawan or saan ka pumunta, laging may kasama na talagang pack meal yan. So okay siya dahil hindi mo na kailangan maghanap ng makakainan pag nasa island ka na. So, ang Buntod Reef and Sanctuary, sikat siya na merong sandbar. But now, since maaga pa siya, hindi pa natin makikita yung sandbar na yon. Dahil lumilitaw yung sandbar na yon kapag low tide. So, i-enjoyin lang muna natin yung kung ano makikita natin now. Tapos, sabi nung tour guide, kung maaga pa, pwede tayong bumalik dito just for a picture taking lang. Para makita lang din natin yung sandbar ng Buntod. Bike tayo dito pag may drone tayo. Parang malapit na rin. Ha? Dati everyday ka lang na mas bato. Ngayon lapit na. Basics ko. Oo nga. Hirap na ito pag hindi ka nahangin. Tapos. Ito. Grabe, mga pebbles. Ganda ng coral na to. Saan? Sakit nito sa paano? Yeah. Hindi lang dagat ang kayamanan na iniingatan ng lugar na ito. May mga bakawan na tahimik na nakatayo. Hindi para humanga tayo sa kanila, kundi para patuloy nilang bantayan ang buhay sa baybayin na ito. Kaya't sana sa susunod nating pagbalik, hindi lang ang ala-ala ang manatili, kundi pati na rin ang kalikasang minsan nating nasaksihan. Two people lying close together can keep each other warm. But how can one be warm alone? A person standing alone can be attacked and defeated, but two can stand back to back and conquer. Three are even better, for a triple braided cord is not easily broken. Si Ferd, sobrang hilig yan mag-swimming. As in, walang island hopping. Na bawat pupuntahan namin, hindi yan mahiligo.
person falls, the other can reach out and help. But someone who falls alone is in real trouble. Likewise, two people lying close together can keep each other warm. But how can one be warm alone? A person standing alone can be attacked and defeated, but two can stand back to back and conquer. Three are even better. Habang para sa iba, ang bangka ay simbolo ng hanap buhay, para sa mga batang ito, isa muna itong palaruan. Isang bangka, tubig, mga kaibigan, at isang hapon na puno ng katawanan. Marahil, paalala ito na ang tunay na kapayapaan ay hindi nakikita sa dami ng meron tayo. Dahil kapag nasa bangka natin ang Diyos, kahit may mga alon ng buhay, may kapayapaang hindi kayang agawin ng anumang bagyo. Hello guys, ito yung sikat na falls dito sa Masbate. Kaya lang, patapos na yung summer kasi, kaya tuyo na yung source of water. Kaya yan, wala tayong nakikita. Halos wala talaga siya. Pero meron siya. Konting-konti lang yung water niya. Yan. Ayun, meron siya. Konting-konti lang. Alright. Sa hotel na tayo maligo, baby? Ha? Sa hotel na tayo maligo. Maliligo na tayo. Sa hotel na. Sa hotel. Ay, mali. Ipong, ipong. Ayan, dito lang. Two people are better off than one, for they can help each other succeed. If one person falls, the other can reach out
help. But someone who falls alone is in real trouble. Likewise, two people lying close together can keep each other warm. But how can one be warm alone? A person standing alone can be attacked and defeated, but two can stand back to back and conquer. Three are even better, for a triple braided cord is not easily broken. Paano mag-enjoy tayo? Stand tayo. Stand tayo eh, no? Ano po ito? Hindi tayo ito. So here's the Rafaela. So meron silang sariling kids playground. Vilas yun eh. Isan tayo? Sa likod daw ng reception. Okay, yun naman. Ito yung kainan. Check ko na lang. Eh, lakas ng pool, no? Lakas ng ano? That's for Vilas.
So, kain muna tayo. Later na namin siguro papakita lahat-lahat o yung kabuang ng resort. No? Pero as of now, maganda siya. Malahinan sa Boracay yung itsura niya. Tignan natin dito. Afternoon. Tara. Ito, papatong lang saan. Yes. Yung? Yes. Pusing pagkahaba-haba. Ang sobrang haba naman ito. Ano ba? Ganda. Two people are better off than one, for they can help each other succeed. If one person falls, the other can reach out and help. But someone
provisions for us, Panginoon, and sa paggawa ng nature ng Lord, na enjoy namin, Panginoon, na relax kami, O Lord. And Lord, we thank you for the food na nasa harap po namin ngayon, Panginoon. And Lord, may this food bring strength, Lord God, sa amin, Panginoon, all throughout the day, so that we can enjoy your provision. And Lord, this food brings more blessings to us, Panginoon, so we can get blessings. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. If you're looking for a place to slow down, this is it. One thing we really love about this place or dito sa Rafaela Beatriz Resort, yung sobrang tahimik. Nasaktuhan lang din kasi namin na konti ang guests and yung iba naman nakapag-check out na. And you can actually enjoy the place without distractions. Para lang kayo may sariling little slice of paradise. And super linis ng resort. Ang presko ng hangin and the view, grabe. Kahit nakaupo ka lang, sapat na yung dagat sa harap mo. Pero yung pinaka-favorite ko talaga dito is yung sand, as in sobrang pino yan. Parang naglalakad ka sa pulbos. Kung makikita yun dito, no noise, no pressure, no distraction, just the sound of the waves, a beautiful view, and the kind of peace that remind us to slow down and appreciate God's creation. Smile. Saan tayo? Doon na tayo sa beach, no? Tara, labas ulit tayo. Since pa-sunset na, might as well na puntahan na rin natin and pag-snacks na rin tayo sa tabi ng dagat. Where? Doon tayo sa upuan. Saan upuan? Doon. Ito sa beach, ano? It's because they are speed. Oh, Water to the wet. 7,000 pesos once. Here? Operation in my pocket. Okay. Okay lang ba yung suot ko? Bakit hindi? Hmm? Bakit hindi? Saan tayo kakain? Sa beach side na lang. Sige. Doon tayo. Sige na. Kain tayo na dali. Ikaw dyan. Halika na. Ayaw. Saan pupunta doon? Ay, asin yung stamp pala ng food. Nasa bag mo yata.
Oh, may kakasal. May kakasal. May kakasal. Oh. Kaya siguro marami ring ano, tao. Dami. Ito na, pagkakota tayo. Ayun nga eh. Hindi, sa kwarto ka lang. Last day na natin yun. So, parang ganun. Ano pong available dito? Yung available na sir is kasi kapag ikaw na pag-comment sa 107, ang Hindi available. National ID, national ID. Discount ID, di pa nabalik. Gusto mo Two people are better off than one, for they can help each other succeed. If one person falls, the other can reach out and help. But someone who falls alone is in real trouble. Likewise, two people lying close together can keep each other warm. But how can one be warm alone? A person standing alone can be attacked and defeated, but two can stand back to back and conquer. Three are even better, for a triple braided cord is not easily broken. Two people are better off than one, for they can help each other succeed. If one person falls, the other can reach out and help. But someone who falls alone is in real trouble. Likewise, two people lying close together can keep each other warm. But how can one be warm alone? A person standing alone can be attacked and defeated, but two can stand back to back and conquer. Three are even better, for a triple braided cord is not easily broken. Sige po. Thank you.
lahat mga Nakapag-check out ka na? yes. Okay na daw? Sa na lang. Hindi mo tumingin ng ice ah. Ayaw nga. Tumingin na ako. Thank you. Thank you for this trip. Hi, bye-bye. Bye! Balo. Natitin na sila dito. Bagay maganda kasi talaga doon. No? May reception din ata dito. Init na. O siguro hapon pa sila. Kasi late na sila nag-set up eh. Aman silang dogs! Siguro, Ang kinakakalan kulit. pag walang guests. Hmm. Bili na ako dito ng moral, no? Maybe. May malaki na pa. Oo. Hi, Rafaela. Thank you. Babalik at babalik. Sobra. Mahal na. Kunin ko na yung 620 sa bag mo. Yeah. Ako lang. So, ito daw yung public beach nila. Ayan. So, wala siyang entrance dito. And very cozy naman. Actually, naisip nga namin pwede kayo mag-camping here. Kasi may mga water refilling din, may mga store na din siya. Diba? So, ganda. Diba? Natin. Actually, same lang naman siya din dun sa Beatrice Rafaela. But, dito, siyempre, walang bayad. Pero niya lang, wala ni accommodation. Diba? Ayan, yung mga bata. So, I think doon yung Rafaela. Same na same lang naman. Two people are better off than one, for they can help each other succeed. If one person falls, the other can reach out and help. But someone who falls alone isn't Bitin, ayoko pang umalis. Ayoko pa rin bumalik. Pero kailangan. Itong trip na to, hindi lang talaga siya about Masbate. It was about remembering. Remembering where we started. Remembering the prayers we once whispered. Remembering that every blessing has a story behind it. Sometimes, we become so focused on asking God for the next thing that we forget to celebrate what is already done. This trip reminded us to slow down, to look back, to say thank you.
Because this trip wasn't just a trip anymore. It had become a reminder of God's provision, of His timing, and of His faithfulness. So this isn't just a travel vlog. It is the story of a promise fulfilled of God. A God who continued to write better stories than we could ever plan for ourselves. So again, welcome to our journey to Masbate City.